Canceled residence permit ka ba, kabayan? Yan ba ang tanong mo at yan ang problema mo? At ilang days ka ba pwedeng magstay after ng cancellation ng QID mo or Qatar residence permit? At pwede ka bang makabalik anytime dito sa bansang Qatar after ng cancellation of QID mo? At ang tanong mo, kabayan, meron bang mababayaran pag overstay ka na dito after ng cancellation ng QID o residence permit? Hello mga kabayan, welcome back sa ating channel, Magic Lection. Medyo na din tayo mga kabayan, no? Medyo hindi na tayo nakapag-update kasi yun na, basta yun na mga kabayan. At hindi na natin patagalin ang ating video ngayon na araw, episode ngayon na araw, kaya umpisahan na natin. Kaya maraming mga kabayan natin nagtatanong at saka meron ding nag-PM sa atin na example daw, pag canceled residence permit ka, ilang days ka po ba pwedeng makapag-stay dito? Mga kabayan, ang law po dito sa bansang Qatar, pag ikaw po after ng cancellation mo, meron ka pong 30 days na makapag-stay ka pa dito sa bansang Qatar. Pag na-cancel po kayo after po ng 30 days, pag ikaw ay under ng family sponsor or company sponsor, after 30 days, meron ka pong penalty. Pag example mga kabayan, pag nandun ka na sa immigration, ay babayaran mo talaga yan. Kasi maraming mga kababayan natin na nakatry niyan na before lumabas sila sa immigration, kasi dadaan naman talaga tayo sa immigration dito sa bansang Qatar, meron ka pong penalty na 10 riyal per day. Yan po ang penalty nila. Per day po yan mga kabayan. After ng 30 days na cancellation ng amo mo or sa employer mo. Kaya kailangan mga kabayan ay makauwi na tayo before 30 days after ng cancellation natin sa ating QID, sa ating mga amo, sa ating mga employer. Kasi ito ang mga kadalasan na tanong sa ating mga kababayan, after ng cancellation, pwede ba tayong makahanap ng trabaho? Yes, pwede po kayo makahanap ng trabaho after ng cancellation. Maghanap po kayo dito ng company na sasalo sa iyo at example mga kabayan, hindi po kayo mabisahan dito while nandito po kayo sa loob ng kanilang teritoryo. Bakit po? Kasi naka-cancel po kayo. Kailangan nyo pong umuwi doon sa Pilipinas at mag-start ng bagong company, yung sasalo sa iyo. At yun na mga kabayan, kailangan meron kang company na sasalo sa iyo. Example, mayroon kang nahanap dito na employer na gusto talagang gusto kang kunin. Kasi yan din po ang kadalasan na nangyayari dito na na-cancel sila ng company, umuwi talaga sila sa Pilipinas para mag-QVC. Kasi meron na po silang sub-office dyan sa Pilipinas, sa Manila. Ang meaning po ng QVC is Qatar Visa Center. Diyan na po lahat, mag-medical, mag-sign of contract, lahat na po, diyan na po sa Manila. Kasi diyan na po ang rules dito sa Qatar. Kung ang tanong mo kabayan, anytime ka ba makabalik? Yes po, anytime ka pong makabalik pag meron ka pong employer. Kasi canceled ka na at saka cleared ka na. Basta wala kang case. Hindi ka deported na OFW. So, canceled ka lang sa company. So, anytime mabisahan ka po ng bagong employer. Yan po ang kagandahan ng cancel. Kaya huwag kayong mag-alala na kayong cancel, wala ng pag-asa na makabalik. Meron po malaking tsansa po kayong makabalik. Kasi ganyan din ako noon. Cancel visa ako sa previous ko na company. Kaya anytime nakabalik po ako dito sa bansang Qatar. So, ganyan mga kabayan ang rules nila dito. Hindi na gaya noon. Kaya meron akong vlog din ito noon na hindi na gaya talaga noon na pwede kang makapag-exit sa ibang country. Example, pumunta ka sa Oman, pumunta ka sa Dubai, sa Sharjah, kung saan gusto mag-exit ka sa Croatia, sa Armenia. Ngayon, hindi ka na pwede makapag-exit mga kabayan. Example, kung meron kang employer na bago.
ganyan po. Noon pwede, pero ngayon hindi na kasi meron na po silang QVC or Qatar Visa Center sa atin dyan sa Pilipinas. Yan na po. Meron pong connecting. Example, na hire ka na dito, meron ka ng employer dito sa Qatar, kailangan pa ba ng agency dyan sa Pilipinas? Ang sagot ko po ay oo. Kailangan po ng agency dyan sa Pilipinas. Ang tanong, bakit kabayan na kailangan pa ng agency na hired naman ako, local hired ako diyan sa Qatar at meron na akong visa o ganyan, meron akong visa, meron na akong QVC, nakapag-medical na ako, yan po. Hindi po pwedeng makalipad ang isang OFW pag walang agency sa Pilipinas dahil connected pa rin po sa agency. Dahil ito si agency ay siya ang maging papel mo para ikaw ay legally OFW. Malaking papel pa rin po ang isang agency sa Pilipinas dahil sila po mismo ang magbibigay sa iyo ng PDOS, OAC, kaya po sila po ang mag-request ng tao sa sa iba pang mga papel at mga documents na hindi mo makukuha yan. Kaya pag ikaw meron ka ng employer, kailangan mo talaga ng agency or ito si employer mo dito na merong contact na agency dyan sa Pilipinas. Dahil importante po yan para ikaw ay maging legal na OFW, na legal na empleyado dito sa bansang Qatar. Dahil po pag wala po kayong mga papel, kulang po kayo ng mga papel, ay haharangan po kayo sa immigration. Sa check-in counter pa lang po ay maharang na po kayo dahil doon po ang checking ng mga documents dyan sa atin sa Manila. Kaya yan po, wag na po kayong mag-ano ng mga, kung sa isip nyo gusto nyo pong magmamadali, kailangan kung magmamadali po kayo ay kumpleto po ang papel nyo at kumpleto kayo sa mga requirements para hindi po magsayang ng yung oras, yung pera, lahat po ng inyong kapaguran sa pagkuha ng mga requirements at hindi po kayong masistress. Kasi kadalasan talaga masistress talaga tayo mga gusto nang magtrabaho, gusto nang lumipad, gusto na talaga makapunta sa ibang bansa. Kasi nandun ang future natin sa ibang bansa, wala nang future sa sariling bansa natin. So kung yan ang gusto nyo, sige go. Basta dumaan po kayo sa magandang proseso at hindi po kayo mabibigo pag dumaan po kayo sa magandang proseso. Kung meron pa kayong mga tanong mga kabayan, pwede kayong mag-comment sa ating comment section mga kabayan para makita ko at mabasa ko ang inyong mga komento. See you on my next vlog mga kabayan. Sana nagustuhan nyo itong vlog na ito. Thank you so much. Love you guys. Bye. See you on my next vlog.